aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi ng ngalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong linggong ito ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Laterano doon sa Roma. At kasama din natin sa pagdiriwang na ito para sa misang pasasalamat ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, mga mamamasan, mga iba't ibang balangay at grupo ng Franz Baron. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. At bago po ninyo ituloy ang posisyon, nawa na maging malinaw din sa inyo at huwag niyong kalimutan na sa inyong pagpuposisyon, isama ninyo sa panalangin ang ating mga kababayan na malampasan ang pagsubok na ito, ang problema na kung saan ay mga binabagyo, binabahana, at sa atin din nawa ang kaligtasan para sa lahat. No? Hindi mawawala ang bagyo, pero idinadalangin natin sa Poong Jesus Nazareno na tayo po ay maligtas. Kung po pwede niyang pahinain no, yung bagyong ito para nang sa ganon ay wala nang mapahamak pa o madisgrasya sa bagyong ito. Kaya nawa no, sa hapong ito, sa kwento na ibinibigay sa atin sa Ebanghelyo ni San Juan, matutunan dinawa natin ang magmalasakit. Sabihin nyo nga, malasakit. Sabihin nyo sa katabi ninyo, magmalasakit ka. Naintindihan ba ang ibig sabihin ng magmalasakit tayo?
Kasi yun ang kailangan natin, lalo pa sa panahon ngayon, mga taong marunong magmalasakit. Sa Ebanghelyo natin, nagalit si Jesus dahil kalabisan na ang ginagawa ng mga tao noon sa templo. Pag sinabing templo, simbahan. Pag sinabing simbahan, tahanan ng Diyos. Ito ay tahanan ng Diyos kung saan niya tinitipon ang lahat ng kanyang mga anak, kung saan nagsasama-sama ang mga tao para magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, at humiling sa Diyos. Kaya mahalaga na pinananatili yung kabanalan, kalinisan ng isang templo o ng simbahan. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magmalasakit ka. Yan. So ngayon, balik tayo sa Ebanghelyo. Bakit nagalit si Jesus? Kasi nandoon na sa loob ng templo yung mga nagbibili o nagbebenta ng baka. Imagine niyo, baka, tupa, kalapati, nasa loob ng templo. So anong amoy meron? Kasi dapat sa templo ang maaamoy yung insenso, yung mabango. Pero anong klaseng amoy kung nandoon ang baka, tupa, kalapati, at kung ano-ano pang mga hayop? At ang ingay-ingay marahil. Kasi nandoon nga yung mga nagtitinda, nandun din yung mga nagpapalit ng pera. Nasa loob ng templo. Kasi ang sabi dito, gumawa si Jesus ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka, tupa, at isinabog yung mesa ng mga namamalit ng pera. Nagalit si Jesus. Pero yung galit ay dahil, sabi dito, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. So ganun ang pinanggagalingan. Hindi lang basta nagalit si Jesus. Nagagalit siya kasi wala nang pakialam yung mga tao. Lalong-lalo na yung mga binigyan ng katungkulang pangalagaan ang templo. Di ko alam kung sila ba ang pasimuno, sila ba yung naglalagay, mayroong na namang corruption sa loob ng templo na pinayagang magtinda yung mga nandoon na dapat nasa labas lang sila ng templo. Kasi kailangan naman talagang bumili ng mga tao. Sa termino natin, di ba, sa mga deboto, ano ang tawag natin doon? Pitik ng Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pipitikin ka ng Nazareno. Baka pitikin tayo dahil kulang tayo sa malasakit. Magaling lang tayong magposisyon, magaling tayong mamasan, magaling tayong tawaging deboto, pero wala naman tayong malasakin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating tahanan. Kaya sana, no? Halimbawa, ito, templong ito, itong simbahang ito, nandito kayo, pumasok kayo dito. At siyempre, di ba, inaasahan ninyo na maayos, maliwalas, sana maganda yung sound system, although ngayon pumipitik-pitik dahil umuulan, di ko alam kung grounded na naman dahil sa ulan. Pero yun ang inaasahan ninyo. Dumating ba kayong marumi ang simbahan? Di naman. Siguro naman hindi kayo aalis ng marumi ang simbahan. Uy. Ano naman yung mga, tingnan nyo nga yung mga upuan ninyo kung marumi na agad. Tahanan natin ito di ba? Kaya nga, pinapaalala sa atin, minsan, nagrereklamo tayo, ayaw natin manatili o magstay sa mga bahay-bahay natin
Gusto nga natin, nag-i-staycation. Kasi pag tinignan mo yung hotel, yung condominium, wow, ang linis. Nakatupi ng maayos yung kama, nakaayos yung mga baso. Wow, ang ganda naman. Tapos aalis ka, ang gulo-gulo, binabandal. Tapos pag bumalik ka sa bahay, ano ba naman bahay ito? Ang dumi-dumi. Ba't di ka magmalasakit? Bakit hindi ikaw ang maglinis? Bakit hindi ikaw ang maghugas ng mga nakatambak na mga pinagkainan? Kayo din naman yan ang gumamit. Kasi kulang tayo sa malasakit. Kung hindi pwedeng deboto ka ng Nazareno, pero wala kang malasakit. Sa nangyayari ngayon, di ba, nakakalungkot isipin, sa napakaraming Katoliko, walang malasakit sa kalikasan. Sinisira ang kabundukan, pinuputol ang mga puno. Kasi walang malasakit. Ang iniisip lang nila kung paano sila magkakamal ng bilyong-bilyong pera sa kanilang mga bulsa. Di na nga kasya sa maleta yung pera kasi kulang sa malasakit. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magmalasakit ka naman. Sabi sa ikalawang pagbasa, di ba? Tayo ang templo ng Diyos. Pag lumalabas na tayo ng simbahan, tayo ang nagiging mukha ng simbahan. Tayo ang nagiging templo ng simbahan. O itong mga tinatawag natin, mga deboto ng Nazareno. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ng deboto ninyo. Yan dapat yung mukha ng Nazareno. Tingnan nyo nga. Pag lumabas ba, mukha pa rin ng Nazareno o mukha na ng demonyo? Kasi pag lumabas na dyan, magmumurahan na, magsusuntukan, maghahamunan na. Yan ba ang mukha ng Nazareno? Yan ba ang mukha ng taong simbahan? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magmalasakit ka. Magmalasakit ka rin sa sarili mo, ha? Yung katawan mo, pangalagaan mo, ingatan mo. Kasi dyan din, di ba sabi, nananahan ang Panginoon, ang Espiritu. Kaya nga, templo tayo ng Diyos. Ano mangyayari sa templo ng Diyos kung puro alkohol ang katawan? Ano mangyayari kung puro sigarilyo ang katawan, puro bisyo? Nagagawa yan ng isang taong walang malasakit sa kanyang sarili, walang malasakit sa kanyang pamilya. Di ba? Isipin nyo din, pag ipinagpatuloy mo ang bisyo mo, tapos wala ka namang health insurance, wala ka namang mga pwedeng pantulong, o sinong pahihirapan mo? Pamilya mo. Kaya ngayon pa lang, simulan mo ng magmalasakit, iniisip mo na yung kapakanan ng iba. Hindi lang sarili. Ganyan ang poong Nazareno. May malasakit sa atin. Nagmamalasakit sa templo, sa tahanan ng kanyang Ama. Amen?